Hey guys, what's up? I'm Sean Wayne and today pag-usapan natin itong bagong video na nagsisirculate ngayon sa social media wherein this is reposted by Attorney Rowena Gonzon. So, ayon sa mga komento ng netizen, itong video daw na ito ay nakuha nung si General Torre ay naimbitahan umattend ng isang fiesta, which is personally I doubt. Medyo hindi ko pinaniniwalaan. So, wala naman tayo nakikitang wala tayong nakikitang happenings na meron ditong fiesta. We know exactly how it looks like, no? If the place itself is celebrating something. Pero dito, hindi naman natin nakikita na may pag-celebrate ng fiesta. But anyway, tara at pag-usapan natin at medyo uminom muna kayo ng lusartan. Baka kayo ay may ma-high blood. So guys, ang gagawin natin, i-play natin itong video para makita nyo yung pagpapakitang gilas ni General Torre. So, hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan ano exactly yung gustong ipakita dito ni General Torre na ganyang kagarbo ang PNP at may mahaba siyang convoy. We don't know. We don't know exactly. What we can do is just to speculate, to observe kung ano yung nakikita natin dito sa video dito na ito. But clearly, para sa akin itong video na ito ay isang pagdodog show, isang pag-show off. Is it true na ganyan ba karami lagi ang bitbit ni General Torre tuwing siya ay pupunta sa iba't ibang lugar? No. Ako personally, sino ba naabutan namin sa Congress? Ang nakita lang naman namin sa Congress, tawag dito, si Tariela. Well, Commodore lang naman siya, hindi naman siya PNP chief. So, ilang tao lang yung mga kasama niya. Siguro mga kasama niya sa trabaho yung mga yan. Pero hindi ko siya nakita ganyan ka-show off. Okay? Mas marami pa yung convoy niya sa isang congressman na nakikita natin sa EDSA. Okay. Personally, maraming beses na ako nakakita ng convoy ng isang congressman. Okay? Sa EDSA, na normally, ang nakabuntot lang ay isa o dalawang sasakyan. Normally. Pero ito si General Torre, no, hindi ko alam kung bakit ganyan karami yung kasama niya. Okay? Normal ba na ganyan karami ang lagi niyang bitbit kung saan man siya pumunta, 'di ba? Ano kinakatakot niya sa security niya? Natatakot ba siya na siya ay tawag dito, na may mangyari sa kanya hindi maganda dahil na rin sa mga hindi niya rin magandang ginagawa, you know? Gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, meron din ako naging lolo na dating PNP chief. Pero hindi ganyan ka-show off. Hindi niya ginagamit ang resources ng PNP. Okay? For personal reasons. Hindi ko naman sinasabi na pero yung ganyan karami. Tinalo niya pa yung para tuloy, pag nakikita natin yung mga ni Bongbong Marcos, no, parang tinalo niya pa si Bongbong Marcos ng tao na nakapaligid sa kanya. Tinalo niya pa si Vice President Sara Duterte. Samantala, isa lang siyang PNP chief na under ni Bongbong Marcos. Sa totoo lang, nakakaloka.
But I really don't think that this is very shallow, no? Na ito yung magiging rason ni Bongbong Marcos na siya ay matanggal. Okay. But obviously, there's really something wrong about this. Tsaka kung napapansin nyo, no, may boxing match, then after that, meron fun run for a cause. Lagi may nakarugtong na salitang for a cause. Bakit? Charity ka ba? Diba? Tama ba nag-ano ka na parang pinapalabas mo, nagcha-charity work ang PNP. Wala naman kayong social responsibility, gaya ng mga corporate. Ang dapat yung ginagawa, I would understand, fund run for a cause, mga corporates, mga pribado. Pero for PNP, I think it's okay to do fund run. Pero you don't need to say for a cause. Diba? Even yung pang-boxing mo. You don't do that. Sa totoo lang, hindi ko na alam eh. Nawala na ng kredibilidad, no, ang PNP simulang naupo si Bongbong Marcos, to be honest. And it even becomes worse nung ginawa niya PNP chief, itong si Torre. Diba? Nakikita niyo naman eh, no? Masyado siyang nagpapa-show off. Lot of power and lot of, Diyos ko. Imagine mo in 85 days sa kanyang opisina. Wala pa tayong naririnig na news na naging successful ang kanyang 5 minutes respond time. Tapos kanina nga, I was watching an interview from the same press con coming from John Vic Remulla. Nung una, sinabi niya na aalokin ng ibang posisyon itong si Torre after niyang matanggal. Tapos, in another interview, in another question with the same press con, so, ang sinasabi niya doon, whether or not mag-retire na si Torre or magstay sa PNP. So, ang gulo, di ba? Oh, panoorin niyo na lang yung full video ng press con. Doon yung matutunghayan yung sinasabi ko. But nevertheless, we deserve to know exactly kung bakit nila tinanggal si Torre. Some people are speculating it was because of the feud between Napolcom and Torre. And now, may ganitong lumalabas. It's funny. Pero, for this, makita natin how the resources of PNP is being used or are being used. Talagang nakakulong ng dugo. I don't know if you're okay with that, but for me, I'm not okay with it. Kasi I've seen so many PNP chief na hindi ganito ka-show off. Diba? Kung meron silang pag-show off, yung paano nila pinagsisilbihan ng taong bayan. Hindi yung paggamit ng mga tao ng PNP. Tapos bababa ka ng LC or Land Cruiser. Tapos nakangiti ka pa. Sa totoo lang, may binabagayan din ng LC. Yeah. Which by the way, no, ayon sa isang post dito mismo sa post na to ni Attorney Rowena Guanzon, sabi niya rito, ang blinker daw, ang mga sasakyan na may blinker, hindi kasama ang PNP chief. Diba? Hindi kasama ang mga PNP chief. Tingnan natin yung sinabi dito ni Attorney Rowena. Tapos ito pa nga isa pang speculation na baka daw ilagay siya sa NBI as kapalit ni retired
retired Judge Jaime Santiago. Diyos ko Lord. Kaawaan tayo. Yun, may mga ganyan-ganyan pa siya. No? Hindi mo alam kung kulang sa attention to si Torre, no? Na ganyan siyang eksena. Slay tayo rights flags yan. Diwata, Maki IPs. Same fate. Na ito, sabi ni may comment dito si Attorney Gonzon eh. Hindi ko na makita. Ayun, but anyway, yun nga, sabi ni Attorney Gonzon. Ano daw, yun nga, hindi kasama ang PNP chief sa allowed ng batas na gumamit ng mga sa sasakyan. Obviously, yung LC naman niya, owned by the government. I believe so. Okay? Issued car. Whereas pag umalis ka ng serbisyo, babawin din yan sa'yo. Ganun lang yung kasimple. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na kung makatarungan ba yung ginagawa ni General Torre sa mga resources, no? Sa mga resources ng PNP. Gaya niyan. Ito nga ba ay isang piyesta? Ito nga ba ay isang pag-show off? Ano kaya yung pinaka-goal ni General Torre? Ba't niya ginagawa yan? Anyway guys, I'll see you in the next video. Bye!